Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Isang malaking pribilehiyo pong muli ang magamit sa inyong basan sa umagang ito. Ano man po yung ating mga oras, ano man yung ating mga araw. Alam ko pong ito po ay nakikita ng buong mundo. No? Salamat po sa Panginoon dahil isang malaking kagalakan pong muli ang magamit sa kanyang ubasan. Ngayon po, bago po tayo magsimula sa ating morning devotion, hayaan po natin na umawit nga muna po tayo sa Panginoon ng isang awitin. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hayaan natin sa umagang ito na balik natin sa Panginoon yung papuri, parangal, pagdakila, sa pag-iingat niya sa atin sa buong magdamag. No? Tayo ay nagising pa, may magandang plano sa atin ng Diyos sa umagang ito, kaya nararapat lang po siya na purihin sa umagang ito. Hallelujah! 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 Salamat, Panginoon, dahil muli kami ay nagising, at maraming salamat dahil maganda yung umaga. Kayo'y nagbibigay ng liwanag sa amin para kami, o Diyos, ay makapagpatuloy. Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. We give you glory. We give you honor. We give you praises. Karapat dapat po kayo tumanggap ng papuri sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin po kayo, Panginoon. Luwalhatiin po ang inyong dakilang pangalan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo pong lahat ay umamit. Anumang panahon kami magpupuri sa inyo, O Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat. Mang panahon, ako'y magpupuri sa lahat ng sitwasyon. Ako, yes, Lord, samba, pagkat ang Diyos ang kapayapaan sa buhay kong ito. Sa lahat ng sitwasyon, magpupuri. Minsan pa nga po mula sa umpisa. Thank you, Lord. Ano man, yes, Lord, kami makapagbibigay ng papuri sa inyong dakilang pangalan. Please, sa lahat ng mga sitwasyon, pangit man yung sitwasyon natin, maganda man ang sitwasyon natin sa umagang ito, karapat dapat siyang itaas at luwalhatiin sa buhay kong ito. Sa lahat ng sitwasyon, magpupuri tayo. Ang Diyos ang kalakasan natin. Hallelujah! Ang Diyos ang kalakasan ko, dahil sa Kanya dahil sa Panginoon, kaya tayo nakapagpapatuloy, binibigyan ng pagnanasang masunod ang Kanyang kalooban. Sa mga panahong hindi maintindihan ang sitwasyon, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam, kapatid ko. Kaya kung may pinagdadaanan ka sa umagang ito, itaas mo lang yung kamay mo at mararamdaman mo ang hipo ng Panginoon sa umagang ito. Thank you, Lord. Lakas, laging kasama at yumayak sa mga bigating kalungkutan. Bigating, yes, Lord. Siya ang lalapitan. Thank you, Lord. Ang problema mananatiling amen. Magtitiwala kami sa inyo, Panginoon. Ang talikha sa buhay kong amen. Sa Kanya, dahil sa Kanya payapa tayo. Minsan pa nga po natin ulitin sa mga pinagin.
Thank you, Jesus. Salamat po sa presensya niyo, Panginoon. Sa mga nakakarinig ng embulet na to, may katubulan ng Panginoon sa atin. May katubulan, may nakalaan ng Diyos para sa atin kung tayo isusuko. Panindigan natin ang Panginoon. Hallelujah. Masunod ang kanya. Yes, Lord. Kalooban. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa mga panahong mahirap po, Lord, hindi namin maintindihan yung mga plano ninyo. Tangi lang namin magagawa ay magtiwala sa inyo. Ilapit sa inyo ang lahat ng bagay, Panginoon, salita. Dahil sa Panginoon, sa kanyang mga salita, tayo lumalakas at lagi siya naandyan para yumakap minsan mga sa uling pagkakataon. Ang Diyos, thank you, Lord. Kalakasan ko. Sige, mga kapatid, mga nanghihina dyan, ito na yung time na magpalakas tayo para sa Panginoon. Makapagpapatuloy tayo sa laban natin. Thank you, Lord. Salamat po, Manang Espiritu. Kalooban. Yes, Lord. Sa mga panahong hindi maintindihan. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Manang Espiritu. Tanggapin natin ang kalakasan galing sa Panginoon sa umagang ito. Sa mga nanonood, nakikinig, kakarinig ng salita ng Panginoon, tanggapin niyo ang kalakasan galing sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang naglalaan ng lahat ng bagay para sa amin. Minsan hindi namin maunawaan, maintindihan yung mga nangyayari sa paligid, pero ang gusto lamang po ninyo, kami ay magtiwala ng buong puso sa inyo. Kami ay lumapit sa inyo. Lagi namin hanapin ang inyong presensya. To seek your presence, Father God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hayaan niyo po na sa umagang ito, sa aming mensaheng mapapakinggan, patuloy po kayong maparangalan. Patuloy po kayong mataas. Alam namin, O Diyos, na kayo may magandang mensahe sa bawat isa na nakikipanood sa live streaming na to. Ang dalangin po namin, samahan niyo po ako na inyong gagamitin. Lagi ko pong sinasabi, baba niyo po ako sa pinakamababang level at ang kapangyarihan at kalwalatian po ninyo ang makita. Hayaan po ninyo na sabay-sabay namin pag-aralan ang salita ninyo. Bagamat minsan o madalas ito'y napakasakit, pero kung sa ikatutuwid naman ng bawat isa sa amin, ito po'y maluwag namin tatanggapin. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito, ang presensya po ninyo. Salamat sa inyong banal na Espiritu na lagi naandyan para kami makapagpatuloy sa aming laban dito sa mundong ibabaw na to. Purihin po kayo, dakilain po kayo sa inyong pong mataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Isang magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Salamat po sa Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang pag-ibig, sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa South Korea, no? Sa Ansan po. Isang kagalakan po talaga sa amin na magamit. Ano man yung ating panahon ngayon, ano man yung ating sitwasyon, lagi nating iisipin na ang Diyos, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Panginoon sa Job 1:21. Ito po ay palasak na sa mga Kristiyano, no? Yung Job 1:21. Pero hayaan po natin na atin pong pag-aralan ang bawat senaryo po ng Bibliyang ito at talaga namang tayo ay mamamangha dahil ang Diyos ay tunay na mabuti, tunay na sapat, tunay na siya ang katapatan po ng bawat isa sa atin. Ulitin ko po sa Job 1:21, ang aking pong Biblia ay ASND po. Okay, nakita na po ba ng bawat isa? Hallelujah.
Sabi po dito sa Job 1:21, sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng meron ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. No? Dito po muna tayo sa isang praise, no? Sa isang praise. Sabi po dito sa 21, sinabi niya, pinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Hallelujah. Alam naman po natin, no, lahat tayo ay manghihina, lahat tayo ay tatanda, at lahat po tayo ay mamamatay. Totoo po 'yon. Yan po yung ating bilang isang tao, yan po yung mangyayari sa atin. Wala pong permanente dito sa mundong ibabaw. Lahat po tayo ay mamamatay. Pero ayon po sa ating pagkakilala sa Panginoon, doon po tayo hahatulan ng Diyos. Kung kinilala mo ang Panginoon, namuhay ka ng matuwid, namuhay ka ng may kabanalan, at ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos, alam na po natin kung saan tayo pupunta. Pero kung hindi mo kinilala ang Panginoon, itinakwil mo siya, kinutsa mo siya, hindi ka namumuhay ng may kabanalan, gumagawa ka ng mga kasalanan, alam na rin po natin kung saan tayo pupunta. Dalawa lang naman po ang pagpipilian po ng tao. Pero salamat sa Panginoon dahil tayong mga lingkod ng Diyos, ay alam natin kung saan tayo pupunta, no? Kapag tayo po ay namatay. At alam din natin na yung lahat ng ating pagpapagal sa Panginoon, ito po ay hindi nawawalaan ng kabuluhan. Amen po ba? 1 Corinthians 15:58, our labor is not in vain in the Lord. Lahat ng ating mga pagluhod, lahat ng ating mga pag-iyak, di ba? Lahat ng ating mga ginagawa para sa Panginoon, yan po ay hindi nawawalan po ng kabuluhan. Kaya sa umagang ito, ang title po na ginawa ko po ay pinamagatan kong ano ang aking magagawa para sa Panginoon. Nasa dulo po nito yung kasagutan at hayaan po natin na baybayin natin yung sinasabi po ng Job 1:21. No? Unang phrases po, ang sabi po dito ay, sinabi ng Panginoon, ipinanganak akong walang dala at mamamatay ako walang dala. So it means, mayaman ka man, mahirap ka man, dukha ka man, may kaya ka man, iisa lang po yung pupuntahan ng bawat isa. Yun ay ang kamatayan. Marami ang natatakot kapag pinag-uusapan po ang kamatayan, no? Pero salamat sa Panginoon dahil hindi po tayo isa sa mga natatakot. Yung mga handa ng mamatay para sa Panginoon. Ang kamatayan po ay hindi kinatatakutan. Ito po ay isang karangalan. Bakit? Kasi tayo ay uuwi na po sa piling ng Panginoon. Yan po yung mga preacher na naririnig natin na kinuha na ng Panginoon dahil sa kanilang layo ng kanilang paglilingkod, no, sa Panginoon. At lagi ko itong naririnig, no, nung college ako, sabi ko, Lord, gusto ko nang mamatay, gusto ko nang kunin ko at kunin nyo na po ako at umuwi na sa piling ng Panginoon. Kasi kapag tayo ay may mga nararanasang problema, mga pagsubok, pighati, kalungkutan, alalahanin, laging iniisip natin ay ang solusyon ay mawala na lang dito sa mundong ibabaw. Yun lagi yung iniisip natin. Mapakristyano ka man o hindi, lagi nyo lang iniisip po natin. Totoo po yun. Hindi ko na kayo tatanungin dahil alam ko na may mga nakakaranas niya na patayin na lang natin ang ating buhay. Total, pag patay na tayo, tapos na yung ating buhay. No? Pero hindi po doon natatapos ang buhay natin kasi meron pang buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, yun yung hindi ka na mamamatay kailanman. Kung ikaw ay nakakakilala sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon, namuhay ka ng matuwid, namuhay ka ng may kabanalan, namuhay ka ng naaayos sa kalooban ng Diyos, sasabihin ko po sa inyo, tiyak na ang uwi natin o ang tungo natin ay doon sa langit na bayan. Kaya dito makikita natin na talagang ipinanganak tayong walang dala at mamamatay tayong walang dala. Totoo po yun. Gaano ka man kayaman, gaano ka man katanyag, gaano ka man ikaw man ay kilala sa lipunan, kapag po ikaw ay namatay, tapos na po yung katanyagan mo. Hahatulan na po tayo, no, kapag tayo ay namatay. So dito, pinakikita lamang, di ba si Pastor Cesar, alam naman natin na may sakit siya sa dialysis. At ang sabi niya ay, hindi na siya kapag siya ay, lagi na sinasabi sa amin to, kapag ako ay gagamitin pa ng Diyos, bubuhayin pa niya ako. Kasi ang Diyos ang nag-aalaga sa akin.
Noong una hindi ko maintindihan hindi ko maintindihan yung word na yon. At ipinaunawa sa akin ng Panginoon, lately lamang po, no? Pinaunawa sa akin ng Panginoon na talaga ang Diyos ang nag-aalaga, nag-aaruga, nagmamahal. Yung mga alalahanin natin ay kanyang pinapawi at tayo ay aalagaan ng Diyos. Biruin mo, ang tagapag-alaga mo ay ang Panginoon. Ang caretaker ng buhay natin ay ang Diyos. Di ba? Napakaganda po nun. Kaya wala tayong ipag-aalala, wala tayong, hindi tayo mangangamba, mga kapatid ko. Hindi tayo mangangamba, hindi tayo mag-aalala, hindi tayo mamumroblema. Di ba? Basahin nga po natin sa Salmo 55. Verse 22. Ito po ay diniscuss sa amin nung linggo. Salmo 55. Hallelujah. Sabi po dito sa Salmo 55. Verse 22. Ganito po ang sinasabi. Sabi po dito sa Salmo 55. Verse 22, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan kaniya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Amen. Ang caretaker ng buhay natin ay ang Diyos. Diba? Pag caretaker, kaya ikaw ang tagapag-alaga ng bahay, ikaw ang tagapag-alaga ng mga halaman, isa yung ipinagkakatiwala yung mga bagay na espesyal dito sa mundo. Pero ngayon, dito, sa binasa po natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung buong buhay natin. Kasi siya lang naman talaga ang concern sa atin, mga kapatid ko. Concern sa iyo ang Diyos. Nagmamalasakit siya sa iyo. Kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin, para sa akin at para sa iyo. Gaano tayo ka-espesyal sa Panginoon? Kung may mga pagsubok, tatalikod ka na lang. Kung may mga alalahanin, tatalikod ka na lang. Kung may mga problema, tatalikod ka na lang. Kung may mga bagay na hindi mo maunawaan, hindi mo maintindihan, tatalikod ka na lang. Hindi natin iniisip na ang tagapag-alaga ng buhay natin ay ang Diyos. Mga kapatid, ang tagapag-alaga ng buhay mo, kapatid, ay ang Panginoon. So wala na tayong alalahanin pa. Ibigay natin sa kamay po ng Panginoon ang lahat ng bagay. Bakit? Kasi siya yung nag-aalaga sa atin. Hindi pababayaan po ang mga matuwid magpakailanman. Mismong ang Biblia, ang salita ng Diyos ay nagsabi, Psalms 55 verse 22, ang mga matuwid ay hindi pababayaan magpakailanman. Tayo po'y matuwid, alam ko yan, bawat isa sa atin ay namumuhay na may katwiran, may kabanalan. Kaya hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ano man ang mangyari, sagot tayo ng Diyos. Lagi ko ito naririnig nung kay Sir Paul, no? Sagot ka ng Panginoon. Minsan hindi natin maunawaan, maintindihan yung mga bagay na nangyayari. Pero ang nakakaalam po nun ay ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Sunod po, ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng meron ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Amen. Naranasan to po ni Job, no? Nagkaroon siya ng ari-arian, ng mga anak, kayamanan, asawa, ano pa? Diba? At nagkaroon din siya ng mga bukol sa mula ulo hanggang talampakan. Pero hindi niya sinisi ang Panginoon sa kanyang buhay. So ano po ang ibig ko sabihin dito? Ang Panginoon ang naglalagay sa atin o siya yung nagpapala sa atin, siya rin yung pwedeng kumuha sa atin ng kanyang mga ibinigay. Kaya nga sabi, ang mahalin dapat natin ay yung nagbigay. Hindi yung ibinibigay, yung nagbigay. Ang Panginoon kasi siya yung source ng lahat ng bagay. Sa Panginoon nagmumula ang lahat ng bagay. Kalakasan, kagalakan, kapayapaan, material things, financial things, di ba? Emotional. In all aspect of our life, pagpapalain tayo ng Panginoon. Alam natin yan. Sa mga sumusunod sa Panginoon. Alam natin kasi ang Panginoon lang ang may kakayanang magbigay at siya rin din yung may kakayanang kumuha ng lahat ng meron tayo. Minsan tayo ay binibigyan ng Panginoon, humihingi tayo sa Diyos at kapag pinagpala tayo ng Panginoon, nakakalimutan na natin ang Diyos. Kaya ang tanging ang Panginoon lamang po talaga ang may kakayanang magbigay at siya rin yung may karapatang kumuha ng lahat ng kanyang ibinigay. So ano pong ibig ko sabihin? So it means siya lang po talaga ang lahat.
Nasa Panginoon ang source natin. Ang Panginoon ang source natin po, mga kapatid ko, sa Panginoon. Siya yung magpapala sa iyo, siya yung mag-iingat sa iyo, siya yung magbibigay ng kalakasan, siya yung magbibigay ng katwiran, ng kabanalan para tayo makapamuhay ng totoo. Totoo po. Totoo ang Diyos, permanente siyang Diyos. Mananatili siyang Diyos kahit wala po tayo. Pero tayo, mananatili ba tayong tayo kapag wala ang Panginoon? Hindi. Kasi kailangan natin ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid ko. Siguro ngayon, sinasabi mo na hindi mo kailangan ng Panginoon kasi may lakas ka pa, may talino ka pa. Pero darating yung time, may kakayanan ka pa, may mga strategy ka pa na ginagawa na para sa sarili mo. Pero darating yung time na kakailanganin mo ang Diyos. Hindi po pwedeng hindi natin kakailanganin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya tayo mga naglilingkod sa Panginoon, nararanasan natin yung pagpapala ng Diyos, ibalik natin sa Panginoon yung karapat-dapat na para sa Panginoon. Kasi siya rin yung may karapatang kumuha nito para sa atin. Kay Job, naranasan niya lahat ng bagay. Nagkaroon siya ng mga ari-arian, ng mga tupa, siya'y taga-us, namuhay siya ng matuwid, banal, umiiwas sa kasamaan. Pero bakit niya naranasan yung mga bagay na to? Isa lamang ang pinatutunayan po ng Panginoon. Siya yung nagbibigay. At siya rin yung may karapatang kumuha ng kanyang lahat na ibinigay. Pero kasi minsan sa atin, kapag tayo binigyan na ng Panginoon, kapag ito'y nawala, tayo ay nagtatampo o nagagalit sa Panginoon. Panginoon, bakit naman ganito yung nangyari? Panginoon, sabi mo, pagpapalain mo ko, ang bawat hawakan ng kamay ko, apakan ng paa ko, ay pagpapalain mo. Totoo po yun. Pero ang Panginoon din po ang may kakayanang kumuha ng lahat ng ito. Kasi yun po ang sabi sa kanyang Biblia, sa Biblia. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng meron ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. So kung binigyan ka ng Panginoon, pwede niya rin po yung kunin. Kaya ang mahalin natin po ay yung nagbigay. Yung nagbigay. Sino ba yung nagbigay? Yun ang karapat dapat nating mahalin, pag-ukulan ng panahon, pagtiwalaan, pagtapatan. Yun po ang kailangan natin gawin, mga kapatid ko, sa Panginoon. May alalahanin ka man, may problema ka man. Ano sabi sa Psalms 55:22? Diba? Aalagaan tayo ng Panginoon. Yung mga alalahanin natin ay kanyang papawiin. Kaya kapatid ko sa Panginoon, ano man yung mga pinagdadaanan natin, ilagak natin sa kamay ng Diyos. Diba? Kaya nga po yung ang ginawa kong pamagat dito, ano yung maghagawa natin para sa Panginoon? Ito po yung sagot, sabi po dito sa susunod, purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito na lang yung magagawa po natin, no? Yung dakilain, yung purihin, pasalamatan, magtaas tayo ng kamay, ang ating tuhod ay ibaloktot natin sa pananalangin sa Panginoon. Kasi ito na lang po yung magagawa natin sa panahon ngayon na may pandemya. Diba? Ngayon po ay sa Pilipinas ay variant na. Yung pangalawang virus ay kalat na, diba? Pero po sa amin ay parang palasak na lang dito yung sa Korea kasi mas nauna po kami sa inyo. Pero ano't ano man po ang mangyari, may pandemya man o wala, may bagyo, may lindol, may pagbaha, kailangan purihin pa rin po natin ang Panginoon. Makapagtataas pa rin tayo ng kamay sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Makapagsasabi ka pa rin ng salamat, Panginoon, sa gitna ng kung ano-ano mga pagsubok na meron tayo. Bakit? Kasi karapat dapat siyang purihin. Karapat dapat siyang luwalhatiin. Siya ang nag-aalaga sa bawat isa sa atin. Kaya walang dahilan para hindi natin purihin po ang Panginoon, mga kapatid ko. Diba? Purihin natin ang Panginoon, pasalamatan natin siya. Ano man yung sitwasyon, ano man yung mga pangit na sitwasyon sa mundong ibabaw na to, purihin pa rin po natin ang Panginoon. Dito sa Korea, 10%, yung mga nauna po naming mga linggo ay 10% na lang po yung yung pwedeng dumalo sa simbahan, no? At kung may 10 miyembro, isa na lang po. Sa 10%, isa lang ang pwedeng dumalo. Diba? How much pa yung mga talagang gustong-gusto talagang dumalo, no? Eh di pastor na lang ang matitira sa simbahan, di ba? Ayun na lang sabihin na bawal lang dumalo. Di ba? Bawal lang dumalo sa simbahan. Yun na lang po yung inaantay namin sabihan ng gobyerno, eh. Bawal lang dumalo sa simbahan. Pero ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi po niya pababayaan ang kanyang espiritu ay matigang sa salita po ng Diyos, mga kapatid ko. Kaya
Nagtatanong po ako sa mga Korean citizen dito, okay, Pastora Grace po, isa sa mga Koreano dito na, ano ba yung dapat namin gawin? Lagi ako natawag sa kanya. Abay, Pastora, pwede po ang 10. Basta may hand sanitizer ka, may gun terminal ka, may papel ka, social distancing. Salamat sa Panginoon kasi sa loob na nagdaan na virus na yan, yung COVID-19 ng 1 taon, hindi naman kami pinabayaan ng Panginoon, hindi namin nakita na ang kamay ng Diyos ay maiksi, mga kapatid ko sa Panginoon. Nakakadalo pa naman po yung iba, nakaka-7 kami, minsan 8, basta hindi po kami bababa ng 10, no? Kasi ito na yung panahon na talagang malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya ano yung gagawin natin? Purihin natin ang Diyos, magpasalamat tayo sa gitna ng ating mga pinagdadaanan, sa gitna ng tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ibuka natin yung ating bibig. Magpuri ka, magpasalamat ka, magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka. Luwalatiin mo ang Panginoon sa kanyang kadakilaan sa iyong buhay. Bakit? Kasi ito na lang yung magagawa natin sa panahon ngayon. Laging magpasalamat sa Panginoon. Diba sabi doon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25 to 27, ang isang manlalaro ay hindi sumusuntok sa hangin. Kailangan tayo, hindi rin tayo sumusuntok. No, hindi tayo sumusuntok kay Satanas na hindi natin siya tatamaan. Pag may ibinigay siya sa ating pagsubok, kailangan sa pagsuntok natin sa Kanya, may tatamaan tayo sa Kanya. Anong ibig ko po sabihin? Sa pagsuntok natin sa Kanya, tayo sinuntok, natama tayo ng sakit, ng karamdaman, ng mga pagsubok, ibalik mo kay Satanas siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano natin ibabalik kay Satanas? Sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, sa mga pangako sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Maraming pangako ang Panginoon. Kailangan masaulo natin yung mga pangako ng Biblia. Dumating man yung panahon na hindi na pwede magbukas ng Biblia. Ngayon po ay merong lumalabas na issue na hindi na pwedeng magbasa ng Biblia. Ipinost po sa FB. Pag dumating yung time na yon, yung mga saulo nating mga bersikulo, yun yung lalabas sa bibig natin para ibato sa kaaway, mga kapatid ko. Kaya sa umagang ito, ano man yung sitwasyon, ano man yung panahon, tayo makapagbibigay pa rin ng papuri sa Panginoon. Dumaan man ang mga pandemic na yan, mga bagyo, lindol, sakuna, taglutom. Ba, sabi ni Pablo, wala makapaghihiwalay sa paglilingkod ko sa Panginoon. Ang kahirapan ba, kagipitan ba, pighati ba, paghihirap ba, pagsubok, o miski ang kagutuman, hindi makapaghihiwalay sa paglilingkod ni Pablo sa Panginoon. Kailangan maging ganun din po yung paglilingkod natin sa mabuhay o sa mamatay. Kay Kristo po tayo, mga kapatid ko, sa Panginoon. Isang bagay ang iiwanan ko po sa inyo sa umagang ito. Ang Diyos, kontrolado niya ang lahat ng bagay na nangyayari. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Ano yung magagawa ko para sa Panginoon? Meron kang magagawa. Magpuri ka sa Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon. Pangit man yung sitwasyon mo sa umaga ito ngayon. Pangit man yung pinagdadaanan mo. May problema ka man sa trabaho, problema sa pamilya, problemang pinansyal, problema sa lahat ng bagay. Meron isang Kristo na handang tumulong sa iyo para po tayo ay magtagumpay sa laban natin. Purihin po ang dakilang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Alam namin na kayo yung aming caretaker ng aming buhay. Kayo yung nag-iingat, kayo yung tagapag-alaga. Totoo po yung sinabi ni Job, na ipinanganak kaming walang dala at mamamatay kaming walang dala. Kayo ang nagbibigay at kayo rin ang may karapatang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa umagang ito. Dalangin ko sa mga kapatid na nakapanood sa live streaming na to, kung sila man po ay may pinagdadaanan, kayo po, Panginoon, matuto namin ibigay sa inyo ang lahat ng aming mga alalahanin, suliranin, pagsubok, pighati, at sabi nyo, kayo yung mag-aalaga sa amin. Psalms 55 verse 22. Ang mga matuwid ay hindi po ninyo pababayaan magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe nyo sa umagang ito. Dalangin ko, pagpalain nyo po ang FB Live na to sa mga taong makakapanood pa po nito, magbigay encouragement sa kanila
Ano ba yung aming magagawa para sa inyo, Panginoon? Kundi ang purihin, magpasalamat dahil kayo Diyos na mabuti at Diyos na tapat sa aming buhay. Salamat po sa umagang ito. Tandalangin ko po sa mga nakarinig, patuloy po itong matanim sa matabang lupa at mamunga at amin po ito mai-apply sa aming mga personal na pamumuhay. Hindi lamang po dito natatapos na kami nakapakinig ng inyong mga salita. Bagkos, habang kami nakakapakinig, kami nakapagbubulay-bulay at ito po'y aming mai-apply personally, dakilang Ama, para kami lumago, tumibay yung aming pananampalataya sa inyo. Kaya sa umaga pong ito, nagpapasalamat kami sa mensahe niyo po na walang bagay na talagang permanente dito sa mundo. Kayo lamang po ang permanente, Panginoon. Kayo'y mananatiling Diyos, Panginoon, na aming tagapagligtas. Kaya salamat po sa umagang ito. Pinagpapala ko po ang lahat ng nakinig. Pinagpapala ko po ang lahat ng nakarinig at nakapanood ng FB Live na to. Purihin po kayo, dakilain po kayo sa inyong mataas na papurit pagsamba sa mga nakarinig ng inyong mga salita. Kayo po ang tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Salamat po sa umagang ito. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, sa magandang umaga pong muli at mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Patuloy lamang po tayo maglingkod sa Panginoon. God bless you po.